Guys, day 2. Pagkatapos kong kausapin si Iron, ay dumiretso na kami kay Apong Narsi. Nagsabi ang albularyo na sa kanyang bahay kami manananghalian, pero hindi lamang pagkain ang aming pinunta. Matapos kumain, inilabas ni Apong Marsing ang isang makapal na sobre at inilapag sa lamesa. Ang kinuha ni tatay ang isang larawan at inilapag ito sa mesa. Nagtumingin ako, agad akong napalumuto. Diyos ko, mga litrato ng krimen mula sa bahay ng 5 pinatay. Mga katawan na nilaslas at pinagtira-piraso. Mga tiyan, binuksan at walang laman. Isang buong pamilya, nilapa, ama, ina, 2 lalaking anak, at ang kanilang katulong. Ayok pong gumawa nito. Oo, ayok. Pero maswerte pa rin ang isa. Bago nangyari ito, nakaalis ang misis at ang kanilang anak na 4 na taon lang. Hapon guys. Sa mga nakita kong Kasakit litrato, sa buktong. magulo ang bahay ng mga Pero biktima. kaya ni. Mga upuan at mesa na tumba. Mga cabinet na kabukas. Gusto nyo mag-order Parang hindi guys. sila pumapatay. Parang may hinahanap sila. Click the yellow bus. Ang hinala ko ay may naayos ng kung ano. O kaya naman, sino? At hindi lang naman Paano dito na kamo, may guys? ganitong kaso. May natanggap akong balita mula sa iba pang albularyo. Paplat na kamo Sa ah. mga kalapit na bayan, may kaparehong insidente din. Mga pamilyang pinatay. Oo, pero hindi lang basta patayan ito. Kung pagkain lang ang habol nila, hindi sila papatay ng ganito karami. Kung ganun ano, Kung tama ang hinala ko, naghahanap Pa-ship sila pag ng ginasay mo. But. tumayo si Apong Marsing. Binuksan ang isang lumang aparador at kinuha ang isang lumang talaan. tuwing ilang taon, may isang aswang na lumilitaw dito sa Tarlac. 20 taon na ang nakalipas mula noong huling beses. Tignan niyo to, kung saan palaging ang huling pamilya ay mag-asawang may batang anak. At matapos ang patay, ang batang yun ay hindi niya nakikita muli. Bawat ilang taon, may pinapatay at may kinukuha. Ibig sabihin, nandito na siya. Oo, at malamang, hindi siya nag-iisa. Tuloy-tuloy ang paghalukay namin sa mga tala ni Apong Marsing, mga dating kaso, kwento ng matatanda, alamat na pwedeng may katotohanan. Hanggang 15 taon, may isang alon ng pagpatay sa iba't ibang bayan. Hindi palaging magkasunod-sunod pero palaging may nawawalang bata kasabay nito. Abala kami sa paghahanap ng koneksyon sa lahat ng ito nang mapansin kong mag-aalas 4 na. Naku, Mag-ingat ka na. Huwag kang magpimpiyansa. inabot ni tatay ang aking itak na may tansong hawakan. Isa ito sa mga natutunan kong sandata sa pagsasanay. Maliban sa talit nito, magagamit ko rin ang tansong hawakan bilang pampalo. Isang sandatang hindi lang pumuputol, kundi pumupulbos din. Sakit sa abante Ang guys. isang pong kwintas ng lana. Opo, tay. Tumango ako. Kinuha ang aking bayong at lumabas ng bahay. Habang naglalakad patungo sa palengke, hindi mawala sa isip ko ang nakita kong mga larawan. Mga katawan na nilaslas. Siya na binuksan. Mga mata nilang hindi na nakakita ng mukhang liwayway. Pero higit pa dyan, may isa pang bumabagabag sa akin. Ang lalaking baliw. Duguan siya kaninang umaga. Rest lang guys. Anong naganap sa Basta kanyang kagabi. kapil ka At nakapagod. sa lahat ng nasa I-rest palengke, mo na yung siya mga lang ang mukhang may alam para pero hindi di makapagsalita. kang ano. Nagkataon lang ba o may kinalaman siya sa halimaw na hinahanap namin? At ngayon,